Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Paulit-ulit na itinaboy ni Megan ang kanyang kapatid na si Jenny, hindi matanggap na bahagi siya ng kanyang buhay at iginiit na walang sino man ang makakakuha ng kanyang ama na si Dio. Ngunit ipinaliwanag ni Jenny na hindi na niya hinahabol ang apelidong Halari o ang kayamanan. Ang pinakamahalaga sa kanya ay maayos ang kanilang ugnayan bilang magkapatid. Nanatiling sarado ang puso at isipan ni Megan. Sinabi niyang bumalik si Jenny sa kanyang ama na si Perry at mamuhay sa hirap doon. Higit pa, ininsulto pa niya ang pamilya ni Jenny, bagay na labis na nakasakit kay Jenny. Sinabi ni Jenny na hindi dapat idamay ang kanyang ama at idineklara na iyon na ang huling pagkakataon na sila'y mag-uusap. Nabalisa si Megan na pagtanto na iyon ang unang beses na nagsalita si Jenny nang may ganoong kaseryosohan. Samantala, papalapit na ang kaarawan ni Jenny at iminungkahi ng Yumi Group na magdaos ng selebrasyon dahil hindi naging maganda ang kanyang debut. Tumanggi si Jenny, sinabing nais niyang ipagdiwang ng simple kasama ang kanyang mga magulang gaya ng nakasanayan. Ipinilit ni Miss Monica na ang isang party ay makapagpapataas ng kasikatan ng Yumi at magiging tamang pagkakataon upang ilunsad ang bagong endorsement. Wala nang nagawa si Jenny kundi pumayag, ngunit hindi komportable si Megan na makita si Monica na nagbibigay ng labis na atensyon kay Jenny. Kasabay nito, nanabik si Jenny na makilala ang kanyang ama na si Dio. Sinabi niya kay Minchi na nais niyang makita ito. Naniniwalang siya ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya pinigilan ni Minchi at ibinunyag ang mga nakatagong litrato ni Dio na matagal na niyang itinago. Sinabi ni Jenny kay Megan na masuwerte siya dahil may mapagmahal na ama. Ngunit mas lalo siyang nagpapasalamat dahil si Perry ang tumayong ama niya. Bagaman iniwan sila ni Dio Halari, nagpapasalamat si Jenny kay Perry. Alam niyang kakaunti ang mga lalaking gagawa ng ganoon. Umaasa siyang balang araw ay makakahanap siya ng tulad ni Popsy Perry na magpoprotekta sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras si Perry, sinabing hindi niya pinagsisihan na maging ama ni Jenny dahil isa itong mabuting tao at buong pagmamalaki niyang itinuring na anak. Napakalakas ng pagnanais ni Jenny na makilala ang kanyang ama na maging sa panaginip ay nakita niya ito. Sa kanyang panaginip, niyakap siya ni Dio at ibinuhos niya ang kanyang damdamin. Naging malinaw na anak nga siya ng ama ni Megan dahil may pananagutan din si Dio sa kanya. Gayunman, nanatiling nagpapasalamat si Jenny na kasama niya si Perry sa kanyang buhay. Sa huli, naubos ang pasensya ni Jenny. Nagkita sila ni Megan sa libingan ng Halari. Doon, nagbunutan sila ng buhok at nag-away. Sumuko si Megan, idineklara na walang karapatan si Jenny na naroon sa puntod ng kanyang ama. Hindi ito matanggap ni Jenny dahil maging ang pagbisita sa libingan ni Dio Halari ay pilit na inaagaw ni Megan sa kanya. Ipinakita ng bahaging ito ang pasasalamat ni Jenny, pagmamahal ni Perry at pagtanggi ni Megan. Pinatindi ang kwento sa hilaw na emosyon at tunggalian. Tuluyan nang sumuko si Jenny sa paulit-ulit na pakiusap sa kanyang kapatid. Sinabi niyang hindi na niya kaya dahil lahat ng kanyang pagsisikap ay nabigo at walang bumabalik sa kanya. Kaya't agad siyang umalis at umuwi, umiiyak sa matinding sakit. Tinanong siya ni Minchi kung bakit puno ng putik ang kanyang mga damit. Inamin ni Jenny na nag-away sila ni Megan, nagbunutan pa ng buhok. Nagulat si Minchi na umabot na sa ganoong kalagayan.
tinanong ni Perry kung ano ang tunay na dahilan. Ipinaliwanag ni Jenny na pumunta siya upang bisitahin ang puntod ni Diohalari. Nabigla si Perry dahil unti-unti nang nagiging totoo ang kanyang kinatatakutan. Lumalamig na si Jenny sa kanya. Nasaktan si Perry at sinabing nahihirapan siya tuwing napapasabak si Jenny sa gulo. Bakit hindi niya maiwasan si Megan? Sinabi ni Perry na si Megan ang panganay, kaya't natural na siya'y masaktan at mas mabuti kung lalayo si Jenny. Ngunit ipinagtanggol ni Jenny ang kanyang posisyon. Sinabing kahit gaano pa ang galit ni Megan, may karapatan din siya dahil si Diohalari ay kanyang ama rin. Sa narinig, napilipit ang puso ni Perry. May luha sa kanyang mga mata nang siya'y lumayo. Napagtanto ni Jenny na nasaktan si Perry sa kanyang mga salita, kaya't nais niyang puntahan ito. Ngunit sa sugatang pagmamataas, sinabi ni Perry na kung talagang nais ni Jenny na pumunta kay Dio, hindi niya siya pipigilan. Sinabi niyang wala na siyang lakas. Dahil sino ba siya sa buhay ni Jenny? Isang lalaking tumayong ama, ngunit walang dugong kaugnayan. Nalungkot si Minchie. Sinabi niyang dapat maunawaan ni Jenny dahil nananabik siya sa kanyang tunay na ama. Tinanong ni Perry, hindi ba sapat ang kanyang pagmamahal kay Jenny? Ngunit hindi sumagot si Minchie. Alam niyang mauuwi lamang sa pagtatalo ang kanilang usapan. Kalaunan, bumalik si Jenny sa Yumi House, kung saan muli niyang nakita si Megan. Ngunit hindi na sila nag-usap. Tuluyan nang nagpasya si Jenny na hindi na muling kakausapin o susubukang kumbinsihin si Megan dahil lahat ng kanyang pagsisikap ay mauuwi lamang sa wala. Ipinakita ng bahaging ito ang pagsuko ni Jenny, nasaktang pride ni Perry at kalungkutan ni Minchie. Pinatindi ang kwento sa mas malalim na emosyon at tunggalian. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.